So maliban mga sangkay sa gulo ng politika na nangyayari sa Pilipinas, isa sa binabantayan sa ating bansa ay ang pagkalat mga sangkay nitong Mpox. At ngayon nga po mga sangkay ay nadaragdagan na naman po itong pananibagong mga tinatamaan dito sa ating bansa. This is me, Sangkay Janjan. I'm back. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood, lalo-lalo na po sa lahat ng mga solid sangkay. Lahat ng mga solid sangkay, magsi-comment po kayo ng hashtag solid sangkay. Okay? So, ito nga po mga sangkay, pag-usapan po natin itong mahalagang usapin. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ito po ay napag-uusapan. Ito ay ang patungkol sa pagkalat mga sangkay ng Mpox na parami po ng parami sa iba't ibang panig ng ating mundo. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel mga sangkay. Sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, na pag-uusapan po natin yung mahalagang o mahalagang impormasyon na dapat matalakay. Kagaya po ng nangyayari sa ating mundo. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito ay mahalagang usapin ngayon mga sangkay. Ayon po dito, the Department of Health reports na may 2 additional na tinamaan po nitong Mpox sa ating bansa. Yung isa daw po ay 26-year-old na babae na galing po sa NCR. Naku. Nag-iingat po dito sa mga yung mga nasa NCR ha. At yung isa naman mga sangkay ay 12-year-old na lalaki naman mula po sa Calabarzon. So kung mapapansin po natin mga sangkay, dumadami po ito. Nag-uumpisa naman po talaga ang lahat sa isa, sa 2, sa 3, hanggang sa dumami. But let us pray for our country mga sangkay na hindi po ito kumalat ng gusto. Kagaya po ng nangyayari ngayon doon sa Africa. Ito ang kaso ng Mpox. Ito na nga mga sangkay. Ito na yon. Kinumpirma ng DOH or Department of Health na may 2 karagdagan nga po. So again, hindi po ito joke. Mga sangkay itong nangyayari sa ating bansa. Mas importante pa nga po ito kaysa sa usaping pampolitika. Na siya namang pang-11 at pang-12 kasong naitala sa bansa. Kapwa silang mga lalaking taga Metro Manila. Ang patient 11, 37 years old na nakitaan ng rashes sa kanyang mukha, braso, hita, katawan, palad at... So iba pa po ito mga sangkay sa pinakabagong tinamaan. Ayan kasi ito magkaiba eh. Ito, taga NCR, 26, babae. Ito naman, lalaki galing po sa Calabarzon. Itong tinutukoy dito, 2 mga sangkay. Galing Metro Manila, parehas po. At talampakan noong August 20. Wala umano siyang exposure sa taong may kaparehang sintomas. So saan kaya nakakuha ito Pero inamin umano niyang nagkaroon siya ng close, intimate skin-to-skin contact 3 linggo bago lumabas ang mga sintomas. Nagpositibo sa Mpox ang kanyang mga sample na dinala sa Research Institute for Tropical Medicine. 32 years old naman si patient 12. Ito, parehas lalaki ito mga sangkay. August 14, nagsimula ang kanyang sintomas na mga butlig sa kanyang singit. So dumadami, Dumadami. Pati na sa muka, noo at anit. Gaya ni patient 11, aminado rin siya sa close at intimate skin-to-skin contact sa isang tao. August 23, kinuhanan siya ng skin samples ng pinuntahang DOH hospital. Sa ngayon, naka-home isolation si patient 12 habang nasa ospital pa rin si patient 11. Grabe. Dumadami ng dumadami. So ang isa sa tanong dito mga sangkay, mag-i-implement ba ng lockdown ang ating pamahalaan? Clade 2 ang uri ng Mpox na tumama sa kanila.
na tinuturing na mas mild na virus. Okay. So, ang pagkakaalam po kasi natin, mas malala po ang galing talaga sa Africa. Yun talaga, makita nyo naman mga sangkay. Hanapin nyo na lang sa YouTube or Google, makikita nyo po talaga yung matindi pong tama ng mga galing po sa Africa. Sabi ni Health Secretary Ted Herbosa, patuloy na nakikita ang local transmission ng Mpox sa bansa, partikular sa Metro Manila. Nako, ingat po yung mga taga Metro Manila. Hindi airborne ang virus pero naipapasa ito sa skin-to-skin contact tulad ng pakikipagtalik. Samantala, nagsasagawa na rin ng contact tracing sa Katagman, Northern Samar. Naku, isa pa to sa Samar pa, doon pa sa lugar namin. Pero sa bandang... Rafael Bosano. Okay. Ang tanong pa rin dito, possible kaya mag-lockdown? Kasi dumadami, di ba? Isa po sa effective na makakapag-prevent dyan, yung lockdown. Ngayon, ito po yung balita tungkol dyan. Walang lockdown sa Mpox. Ayon po dito. Magla-lockdown ba? The answer is no. Bakit? Bakit no, mga sangkay? Iba kasi yung mode of Ito ang transmission. tiniyak ng Department of Health kasunod ng pagkakakumpirma ng 2 pang kaso ng Mpox sa Metro Manila kahapon. Base sa impormasyon ng DOH, walang travel history ang 3 bagong kaso ng Mpox sa Pilipinas. Wala rin silang naging contact sa foreigner. So talagang local, mga sangkay, itong Mpox pala. Ang tanging pareho sa 3 ay ang pagkakaroon ng close, intimate skin-to-skin contact nang hindi lalampas sa 3 linggo bago nagsilitawan ang kanilang sintomas. So saan to nanggaling? Paano sila nagkaroon ng ganyan, di ba? Lahat sila ay tinamaan ng clade 2 ng Mpox. Ayan, yan po yung mga sangkay. Yung Mpox dito sa Pilipinas, itong clade 2. O yung tinuturing mas mild na uri ng virus. Sa ngayon, na-trace na umano ang lahat ng higit 40 contact ni patient 10, Grabe. habang patuloy na isinasagawa ang contact tracing sa mga nakasalamuha ni na patients 11 at 12. Okay, so ang mahalaga ngayon mga sangkay, klaro po sa atin, wala pong lockdown na mangyayari. Strong possibility, and that possibility will only be lessened kung tayo ay titigil na muna sa skin-to-skin contact, no? Kasi Skin-to-skin contact, nakukuha sa pagtatalik. So, ang tanong dyan, saan nanggaling pa rin mga sangkay, no? Paano nagkaroon ng ganyan? petiks or hindi nakikinig, sinabi nang wag mo na mag skin-to-skin contact, yung pa rin ang ginagawa at kumbaga walang bahala, yung triad natin, yung triangle na yun, mababali siya. Nagpaalala rin ng DOH. Okay. So again, wala pong lockdown. Yun po yung mahalagang impormasyon na dapat natin makuha, mga sangkay. But, mag-iingat po ang lahat. Kasi dumadami. Naalala niyo mga sangkay yung huling pandemya na naranasan po natin. Bago po yun mag-spread ng malala. Nag-umpisa po sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 10, hanggang sa umabot ng 100, hanggang sa dumami ng dumami. So tayo mismo mga sangkay, mag-iingat po talaga tayo at ipagdasal po natin ang ating bansa. Dahil ang pinaka malupit nating sandata, wala pong iba maliban sa pag-iingat, ay ang pananalangin sa ating Panginoon. Okay, so ano po ang inyong komento? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, mga sangkay. So hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? Ayan po, mga sangkay. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.